Nanawagan ang Chinese Embassy sa ating gobyerno na protektahan ang mga Chinese na nasa bansa. Kasunod ito ng nadiskubring bangkay ng isang Chinese at isang Chinese-American na mga biktima raw ng kidnap for ransom. Balita hatid ni Chino Gaston. Nakabalot sa kumot ang dalawang bangkay ng lalaki nang ma-retrieve mula sa bangin sa barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur noong June 24. Di pa malinaw noon ang kanilang pagkakakilanlan, pero kalaunan lumabas sa investigasyon na mga biktima sila ng kidnapping. Chinese ang isa sa mga biktima habang Chinese-American naman ang isa pa. Batay sa autopsy, bukod sa mga pasa sa katawan, walang nakitang malalang sugat o tama ng bala ang mga biktima. Ayon sa pulisya, mga negosyante ang dalawa na kinumbida raw ng mga kapwa Chinese rito sa Pilipinas para sa isang business venture. So, yun po ngayon yung direction po ng ating investigation dahil hinahanap po natin ngayon kung sino po yung supposedly kakatagpuin po nila nung sila ay dumating. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, June 20 dumating sa bansa ang dalawa at may sumundo raw sa kanila sa airport. Nakausap pa raw noon ng isa sa mga biktima ang kanyang asawa sa telepono. Pero pagsapit ng hapon, hindi na raw siya makontak. Kinabukasan may tumawag na sa kaanak ng mga biktima at nanghihingi ng 5 million yuan o katumbas ng 40 million pesos na ransom. Nakapagpadala pa raw ng pera ang pamilya pero hindi na sila kinontak ulit nang nanghingi ng ransom. Ng June 23 po ay nakipag-ugnayan po yung abogado po ng isa sa mga biktima regarding nga po doon sa isa sa mga nawawalang biktima. At then nung June 24 po ay naka-receive po sila ng information po sa provincial director po ng Camarines Sur at informing them na may dalawa nga pong found dead body. Kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry na nakidnap at pinatay ang isa nilang kababayan. Kasabay nito ay nanawagan ng Chinese Embassy sa Pilipinas na gawin ang lahat para protektahan ang mga Chinese national sa bansa. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na pagkasunduan sa pulong ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Chinese Ambassador Huang Xilian na palakasin ang laban kontra transnational crime. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.